Welcome back to another costume making vlog. Tara, gawa tayo ng costume at nandito pa rin po tayo sa ating Valentina project. Bumili ako ng insulation tube worth 100 pesos. So that's 10 meters. At hindi ko rin sigurado kung ilang ahas ang magagawa ko sa loob ng 10 meters. Pero tinansya ko siya at in all fairness, naka 40 pieces ako na gawa. So yan, lahat ng yan ay 40 pieces. At dahil dyan, sinubukan ko dahil nga ito ay isang technique na natutunan ko lang at nakita ko sa isa pang magaling na costume maker at talagang henyo sa paggagawa ng mga craft, si Obra ni Mangyan. Check out yung page niya, ang galing niya. Nakita ko tong technique ito sa kanya, so susubukan ko siya na iniinit yung insulation tube tapos tsaka siya kukortehan. Noong unang tatakot ako, pero in all fairness, ayan na naging product natin. Diba? Ang galing, ang ganda, effective siya. Huwag lang masyadong matagal sa pag-iinit kasi may tendency siyang kumulubot kasi nga plastic lang siya. At dahil nagawa na natin yung body ng snake na ilalagay natin sa ulo at headdress ni Valentina, ginawa ko naman yung pattern ng ulo niya. Gamit ang EVA foam at ang aking box cutter at saka ang aking panghasa, ginawa ko ang 40 pieces na ulo ng ahas na siya namang ididikit natin dyan. Kung napapansin niyo, hindi maganda yung shape niya dahil sa pagkakakat ng box cutter. Pero, okay, magalala kasi eto na tayo sa pinakamaduming part ng trabahong ito, ang pagsasand. Ginamitan naman natin siya ng Dremel tool o yung parang pampakinis ba, and then after ko siyang makinis, itatapat ko siya sa heat gun para mas masil natin yung mga kininis natin at konting press at kikinis na rin yan. At dahil mainit siya, ginamitan ko ng pliers yung bawat ulo ng ating ahas, tapos tinatapat ko dun sa ating heat gun para hindi ako masaktan dahil mahirap na pag tayo nasaktan baka hindi makagawa ng costume. Tsareng! At pagkatapos natin siyang isand at initin, ito na siya, mas makinis na siya at mas maayos ang itsura ng ating 40 pieces na ulo ng hahas. Meron din akong 20 pirasong pinabukay ko yung bibig. So merong 20 nakasara at may 20 nakabukas. At hindi ako naging satisfied pa sa details. So, kumuha ako ng ating soldering iron, pinainit at saka ko siya inilagay doon sa ating ahas, yung ulo ng ahas. Diyos ko, ang ingay naman, nag-voice over ako, yung anak ko ang ingay. So ayan, ininit ko yung parteng parang kinurba kong parang sa mata at saka binutasan ko na rin yung ilong para mas magkaroon siya ng details. So ayan ha, nakita nyo naman, sobrang detalyado. Magagamit yung technique na to lalo na kung kayo ay mga DIY moms and dads out there para sa mga costumes ng inyong mga anak. Yan na siya. And it's time to assemble. Sa pag-assemble, dito tayo gagamit ng glue gun and glue stick. Ayan, inilagay na natin ng glue stick doon sa parte ng leeg at saka natin in-insert doon sa insulation tube. At in all fairness, sumakto naman yung mga nagawa ko, no? At kapag hindi naman siya masyadong sakto, pwede nyo naman siyang i-adjust. Ipilit nyong ipasok. Baby. Tsareng! Kapag nabuo na natin ang ulo at ang katawan ng ahas, eto na ang magiging kanyang kayarian. Diba? Looking great. Actually, may kaba pa rin sa dibdib ko kasi first time ko ang i-apply to technique ito galing kay Obra ni Mangyan. Pero all worth it. 40 pieces. And then bumili rin ako nung yoga mat para may texture siya na parang kaliskis. At ito na lang ang ginawa ko. Nagkat ako ng strips and then saktong-sakto lang yung sa ulo, kinat ko siya ng parang may pagka-V para sumakto sa ulo and then tsaka ko siya ginlugan doon sa buong katawan niya. So konting hila dahil rubber naman siya, rubber sheet na mabilis hila-hilain. Pwede mo siyang i-bend at saka pwede mo siyang iliko-liko according to the pattern na mismo ang nabuo natin nung binend natin yung mga insulation tube. Ayan. Imagine niyo 40 pieces yung ginawa kong ganito. I can't imagine dahil ganito rin yung ginawa ni Obra ni Mangyan. Again, hindi ito original idea ko and nagpapasalamat nga ako dahil itong mga napaka-generous na mga costume maker ko at mga crafters, yung mga sobrang artist na ganito, nagbibigay ng time para mag-share ng ideas. So why not, diba? Kung sila nag-share, tayo rin mag-share ng ideas dahil kapupulutan ito ng aral. At saka syempre, kahit naman pinupulot natin yung idea natin galing sa ibang mga
tagagawa ng costume, meron pa rin tayong personal touch. So ito yung personal touch ko. Nakakapagod siya, tsaka talagang ubos oras kasi 40 piraso. Pero look at this. Ito na so far ang ating finished product na medyo nasa 80% na tayo ng headdress. Ayan na siya, ang ganda. Mukha na talagang ahas, nakaka-proud. Kaya sana yung mga nangihiram ng costumes, iingatan natin dahil ang pinupuhunan namin sa paggawa ng costume, hindi lang yung materyales. So hanggang dito na lang muna. Watch out for part 3. Buuin na natin si Valentina.